Oh, gusto mo malaman kung ano yung mga issues ng Pilipinas patungkol sa baha kasi parang sinasabi niya wala naman daw issue sa mga pinadala sa mga at saka yung mga contractor na sinabi na nga ni Bongbong na yung contractors na ito yung mga binigyan ng flood control project. So alamin natin kung ano yung mga flood control projects na na-award sa kanila at kung yung mga flood control projects ba na yun pulido. Bakit? Kasi nagbabaha pa rin sa Pilipinas. Papanagutin natin sila at aalamin natin, dapat ganun susunod nun Aalamin natin kung sino ang mga congressman na nagbigay or gumawa ng mga projects na ito. Nag-propose ng mga projects na ito sa DPWH. Dapat kasama yun. O ito, si Magalong, meron siyang isusumiti daw na impormasyon sa flood control projects. O, pasok. Duda si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gagawing investigasyon ng Kamara kaugnay pa rin sa mga anomalya sa mga flood control projects. Kaya naman handa raw siyang ibigay ang lahat ng hawak ng ebidensya at impormasyon kay Pangulong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Handa na raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isumite kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga impormasyong hawak niya tungkol sa mga kumukulimbat sa flood control projects. Giniit ng alkalde, legit lahat ng meron siya. Gagawin ko lang naman is i-consolidate ko lang naman yung mga na-gather ko, na-collect ko ng mga dokumento, isa-summarize ko lang yung mga testimony. Kasi talagang, sabi ko nga sa inyo, ito si Magalong magaling ito. Noong Mama Sapano, siya ang inatasan mag-imbestiga. Yun ang malaking pagkakamali nila. Kasi inatasan nilang mag-imbestiga yung taong may paninindigan. Kasi kahit na si Magalong yung next in line para sa PNP chief noon, after ni Purisima, nung inimbestigahan niya yung Mama Sapano at nalaman niya na may neglect of duty, si Purisima, si Marroas at saka si Noynoy, namatay yung 44 na pulis natin, matapang niya na nilabas siya talaga sa kanyang report. At dahil doon, pinag-retire siya ng maaga. Oo, dahil doon, pinag-retire siya ng maaga, hindi siya naging PNP chief. Okay, sige. So yun ang ito, nag-aral pa to sa ibang bansa. Nag-aral pa siya sa FBI para lang sa pagdating sa investigation. O kaya hindi mo maloloko ito si Sir. Ngayon, if he is an expert sa field na ito, bakit dinecline ng Malacanang yung offer niya na tutulong siya? O unless itong ginagawa ni Bongbong Marcos na ito, moro-moro lang ito para sabihin lang na kunyari corruption buster siya. Pero the fact na yung taong nakakaalam ng corruption na hindi maidima-demanda nung mga nasa gobyerno, ibig sabihin, may tama yung mga sinasabi nito, kaya nga hindi maidemanda O sana kung talagang you are for unity and gusto mo talagang masawata ang corruption, kumuha ka ng mga taong magagaling mag-imbestiga sa corruption. Una sa lahat, giniba mo yung Presidential Anti-Corruption Commission. Binuwag mo yun. Anong ibig sabihin nun? Baka kaya nyo binuwag yun kasi maglalaba kayo ng mga pera. Baka hindi ko sinasabing totoo, pero binuwag niya yun ito, si Magalong. Ang dami niyang mga expose. Di ba? Ang sabi ninyo, isumbong kay Bongbong, isumbong. Ayan na, nagsusumbong na yung tao, ba't ayaw nyo tanggapin? Nagsusumbong na yung tao, ba't ayaw nyo? Anong ibig sabihin ng isumbong kay Bongbong na website ninyo kung mismong si Magalong na nakakaalam at kumpiyansa na mapaparusahan yung mga kawatan sa pamahalaan, bakit hindi nyo tinanggap? Bakit kailangan niya pang magsumiti ng mga information sa inyo? Bakit hindi na lang gamitin nyo yung talent niya sa investigasyon, gamitin ninyo yung report niya para talagang marisolba ito? O ayaw nyo talagang marisolba? Kasi tinanggap mo yung tulong tinanggap mo yung tulong ni Ramon Ang. 'Di ba? Para maresolbahan yung pagbabaha sa Metro Manila, tinanggap mo. Bakit yung offer ni Magalong para matigil ang korupsyon, hindi mo tinanggap? Nagtanda na ba kayo kay Magalong? Walang amo-amo yan. Basta nag-imbestiga yan kahit sino tatamaan, kahit ikaw pa. Ibang mga sources natin ng information. Nilinaw din ni Magalong na hindi sa kanya galing ang impormasyong 67 kongresista ang sangkot sa anomalya. I did not mention about the 67. It was Senator Lacson.
And knowing Senator Lacson, it was probably provided to him by a very reliable source. Handa naman daw harapin ni Magalong ang Kamara sakaling ipatawag siya nito, pero duda siya sa investigasyon ng mga kongresista. Magdududa ka talaga, katulad nun yung malaki pisking congressman. O hindi ba, sinasabi ni Karen Davila, inaabogado niya na kagad. Dapat, may sinasabi si Karen Davila, taong bayan yan, taxpayer yan, o sige, I will take it into consideration. We will look into it and rest assured, you will receive an answer not later than the day after tomorrow. Hindi ba? Paano ka ano yan? Ako sumaksak, tas ako mag-iimbestiga. Di ba? Ako yung nagnakaw, tas ako yung mag-iimbestiga. Eh di po siya yan, isisisi ko yan doon sa pinakagalit ako. Di ba? O, halimbawa, ako yung pumatay. Tapos sabi ko, Boss Dada, may pumatay dito. Imbestigahan mo. Alam ka na, maituro ko yung sarili ko. Siyempre, ituturo ko yung iba. Sino ituturo ko? Yung pinakagalit ako. Sino yung pinakagalit ako? Si Jay Guevara, ganyan. Si Jay Guevara sumaksak dyan. Diba? So talagang walang tiwala. Mantakin mo ang involved. Alam ni Magalong ang involved mga kongresista, tapos ang mag-iimbestiga kongresista? Wow, mapapawaw ka talaga. Yawa. I don't trust the way they're doing it. That's why it requires a well-organized investigation. Pero sabi ng Kamara, tungkulin pa rin nilang magsiyasat. I don't want to dignify that particular statement. Pero ang totoo naman ho, it is still within the oversight power of Congress to look into each and every flood control project. I do agree that this should be looked into by a third-party group. Pero dapat yung third party na yon meron ding expertise para walang politika, walang malisya. Bukod naman sa impormasyon ni Magalong, meron ding nadiskubre si Senator Ping Lacson. Lacson, labas mo yan, ha? Oy, labas mo yan, ha? Oh. Kasi ang tapang-tapang din ito nun, ginigisa si File doon tungkol sa smuggling. Tapos, di umano, hindi ko sinasabing kumpirmado, pero di umano, yung anak daw niya involved sa smuggling. Post-budget, ito raw yung mga flood control project na tapos na pero paulit-ulit pa rin daw pinupondohan. Yung proyekto na andyan na, yari na, hindi naman nabago, pinondohan sa isang budget year, yung pa rin yung proyekto. Sa gitna nangyari yan doon sa PhilHealth, tandaan nyo? Kinaltasan nila yung PhilHealth at nilagay daw nila sa construction ng tulay na yon na may budget na yung construction na yun. Nangutang pa nga tayo sa bangko para meron tayong pampagawa ng tulay na yon. Tapos, kumukuha sila ng pera sa PhilHealth. Tapos, nilalagay nila doon. Kunyari, kung may pondo na yun, ba't ka pa maglalagay doon? Baka kinoconstruction nyo na yung mga bulsa nyo, ha? Baka magkaroon na kayo ng mga kahadiyero dyan sa mga bulsa nyo, ha? Iniwala ang isang urban planner na korupsyon sa budget ang pinakadahilan kung bakit matindi ang baha sa bansa. Hindi raw kasi sigurado kung dumaraan nga sa tamang engineering process ang mga flood control project. To me, small percentage lang climate change eh. Hindi in-implement yung flood control projects the past 50 years halos. Let's say may corrupt na bureaucrat or politician humingi ng 40%. Saan ibabawas yung specifications? Tama. Humingi ka ng, mantakin mo, magkano ang budget dyan? 1 billion. Okay. Humingi ako ng 40%. How much is 40% ng 1 billion? That's 400 million. Putang ina niyan. So, matitira nila 600 million. O, kung 600 million, anong ina-expect mo? Sa 600 million may mga lalagyan ka pang mga red tape. May mga lalagyan ka pang mga kung sino-sino. O, magkano na matitira sa budget? Tapos ina-expect mo, maayos yung project? Diba? Yun ang problema natin. Ang problema naman kasi, yung mga congressman, sila nag-allocate ng budget sa isang infrastructure na hindi naman sila engineer. Hindi naman pinag-aralan yung kung papaano ang strength of materials, kung papaano ang kung magkanong pagkaganitong design, pagkaganitong technology. Wala man silang alam sa ganun. Kasi nga, sabi nga nila, read, write, and you're a Filipino. Yun lang yun. Pasado ka na. Papalitan yung specs. Nagbabalita mula sa frontline. Yan ang problema natin ngayon.